Alam nyo ba na sa isang relasyon may mga pagkukunwari, pagpapanggap, akala mo totoo, yun pala ay isang kasinungalingan. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na ginagamit ka lang. Ito, yung setup na buong akala mo mahal ka niya, pero hindi pala. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga signs na ginagamit ka lang. So, at number 1, mabait lang siya kapag may kailangan siya. Sa panahon ngayon, marami na ang pumapasok sa ganitong setup. Mostly, nakikipagrelasyon sila for convenience. Pero kapag sa usaping pagmamahal, wala silang pagmamahal doon. Kumbaga, pumapasok lang sila sa relasyon na yon dahil alam nila na marami silang mapapakinabangan. Real talk ito. Ito na yung madalas na trend, lalo na sa panahon ngayon. Nasa relasyon ka na and then, bigla-bigla na lang magpaparamdam or magte-text, magtatawag sa'yo yung karelasyon mo. Pero ilang araw na wala kayong communication, hindi ka man lang kinukumusta, tapos bigla-bigla ulit nandyan siya, di ba? Nagiging sweet siya, naglalambing siya, nag-aaya siya na lumabas, kinukumusta ka. Ganyan ang madalas na nangyayari. Pero behind that, meron pala siyang gustong gawin mo para sa kanya. Kumbaga, meron siyang pabor na gusto niyang makamit mula sa iyo. So, kaya pala siya nagiging mabait, kaya pala siya biglang nagpaparamdam sa iyo, nagiging sweet, kasi nga, dahil sa mga bagay na yon. So, ayan po, ang isang sign na kailangan ka lang niya, pero hindi ka naman mahal. Number 1. Number 2, ito, yung conditional kindness. Oh, so, similar ito doon sa number 1. Ito naman, literal na nagiging mabait siya, pero meron siyang mga kondisyon. Ginagawa niya ang lahat para sa iyo, pero yan po ay may kapalit. Hindi pwedeng wala. Kaya nga conditional, di ba? Kumbaga, gagawa siya ng mga bagay-bagay para sa iyo kung anuman ang mga yon, pero dapat yan ay may kapalit. Or else, hindi niya gagawin yan. Kapag ganyan ang setup ay kitang-kita naman na yung convenience lang ang kailangan niya sa iyo. Yung kung ano ang mapapala niya sa iyo, yun ang habol niya at wala nang iba. Okay? Kasi lahat ay may kondisyon, may kapalit. Number 2. Number 3. Ito, yung lahat, ikaw ang nagbabayad. Ganito yun eh. Alam mo, hindi naman masama na siya lagi ang magbabayad, lalong-lalo na sa part ng lalaki. Kasi simulat sa cool naman ay madalas na lalaki ang nagbabayad, lalong-lalo na sa mga date, mga unang date, sa mga incoming dates, madalas lalaki yan, lalong-lalo na kapag mas nakakaangat or mas financially stable, capable ang lalaki, di ba? Pero wag naman laging ganon, mapalalaki or babae. Pumapasok ka sa isang relasyon, tapos wala ka man lang may aambag kahit konti, kahit man lang bibili ka ng candy, or minsan mag-o-offer ka na ikaw rin ang magbabayad ng pamasahe nyo kahit sa jeep or tricycle, di ba? Yung mga maliliit na bagay na yon, mas na-appreciate ng partner mo or yung karelasyon mo kapag nakikita niya na kahit sa maliliit na bagay ay meron kang naiaambag. Nakakahiya naman, di ba? Dapat meron ka ring kusa. Yun ang term, yung magkukusa ka rin. Siyempre, ano yan eh, etiquette yan sa isang dating stage. Lalong-lalo na kapag bago-bago pa lang kayong nagkakilala. Yan yung mga magagandang etiquette na dapat ay alam ng bawat isa. Mag-share ka rin. Hindi porket hindi siya nagsasabi, ay hinahayaan mo na.
Mag-offer ka, ganun yun. Kapag may capability ka naman, meron kang konting barya dyan, pwede mo namang i-offer di ba? Huwag kang sobrang maging makunat, mahirap yan. Kung ganyan ang mindset mo, dapat solo ka na lang, huwag ka nang magrelasyon para sarilihin mo na lang yung pera mo. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung puro ganun lang. Umiikot ang inyong relasyon. Tuwing nagkikita kayo, tuwing inaaya ka, nagtatawag sa'yo, nagtetext sa'yo, ay gusto niya na pumunta kayo sa ganon or mag-engage kayo sa ganon. Dito na nagre-revolve or umiikot yung relasyon nyo. Wala na kayong ibang ginawa, kundi ganon lang lagi-lagi. Di ba? So, kapag ganyan ang napapansin mo sa setup ng inyong relasyon, nako, siguradong N lang yon or libog lang yon. Hindi ka mahal niyan. Kumbaga, literal, na ginagamit ka lang niya. Kailangan ka lang niya kapag siya ay nakakaramdam ng init sa kanyang sarili or katawan. Di ba? Akala nyo ay nagmamahalan kayo, pero yun lang naman pala ang hinahangad ng isa. Walang pagmamahal doon. Kumbaga, kailangan lang niya talaga ang bagay na yon. Isang sign yan na walang pagmamahal, kundi yun lang ang kailangan niya. Number 4. Number 5, ito yung unwillingness to compromise. So, sa isang relasyon kasi, di ba, dalawa kayo dyan. So, meron talaga kayong pagkakaiba So, dapat, kung ano man yung gusto ng isa, kung ano rin yung naiisip ng isa, tapos hindi kayo nagkakaunawaan, doon pumapasok yung kompromiso. Yung kayo ay nag-uusap ng maayos para magsalubong kayo, magkaroon kayo ng common ground. Yan po ang ibig sabihin ng kompromiso, compromise. Pero kapag ayaw niya na ang gusto lang niya ay siya lang ang masusunod, siya lang ang tama, kung ano yung sasabihin niya, yun lang. Kumbaga, ikaw, wala kang boses, wala kang say sa inyong relasyon. Sunod-sunuran ka lang. Kung ano lang yung sasabihin niya, tango ka lang ng tango. Opo, ganon. Naku, mahirap yun. Kapag ganyan ang setup ng isang relasyon, manipulative yan. Kumbaga, kinokontrol ka niya. Masama yun. Walang pagmamahal yun. Kumbaga, yan yung literal na ginagamit ka. Kinokontrol ka niya. Hawak ka niya sa liig. Ganyan ang gusto niyang mangyari. Walang pagmamahal yan. Okay? Number 5. Number 6, ito yung tutok na tutok lagi sa kanyang phone. Magkasama kayo, nagkita kayo, nag-date kayo, pero siya ay doon siya sa kanyang telepono nakatutok. So, para saan pa ba yung pagkikita nyo? Anong nangyayari? Anong purpose? Bakit doon pa rin siya sa kanyang phone nakatutok? Walang pagmamahal yan, di ba? Kasi kapag mahal ka or nagmamahalan kayo, di ba, dapat yung time na yon ay samantalahin nyo na. Kasi bihira kayong magkita. Kumbaga, yung time na yon yun na, yung quality time nyo together. Dapat yung mga distractions na yan, phone or kung ano-ano pa, ay itabi muna, pansamantala. Kung hindi ka makapagpigil, okay lang siguro na pasulyap-sulyap ka, pero huwag kang tutok na tutok dyan sa phone mo. Anong meron dyan sa telepono mo? Meron ka bang ibang kinakausap dyan? Nandyan na yung minamahal mo daw. Pero bakit? Nandyan ka pa rin sa telepono mo. Napaka-busy mo. Hindi mo mabitawan. Hindi mo maiwanan. Ano ba yun? Nakikipagrelasyon lang yun sa iyo para sa mga pabor na maaari niyang makamit mula sa iyo. Di ba? So, kapag ganyan na mas priority pa niya ang kanyang telepono kaysa sa iyo, nako, walang pagmamahal yan, promise. Number 6. So, ayan po, ang iilan sa maraming mga signs na kailangan ka lang niya, pero walang pagmamahal. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,